Noli Me Tangere. Kabanata 1. Ang pagtitipon. Isang malaking pagtitipon ang gaganapin sa bahay ni Don Tiago de los Santos, o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago, sa kalye ng Aluwagi upang salubungin ang isang binata na galing Europa. Sikat at malaki ang kanyang impluwensya dahil siya ang dating alkalde ng kanilang lugar. Kilala din ito sa pagiging matulungin sa mga mahihirap. Mabilis na kumalat ang balita na pagtitipon sa maraming distrito ng Maynila hanggang sa loob ng Intramuros. Pagpasok pa lang sa bahay ay may sasalubong ng malaking hagdan na nababalutan ng karpeta. Sa ikalawang palapag ay may makikitang mga porselanang insect na may iba't ibang kulay at disenyo na mas nakatawag ng pansin sa mga bisitang dumalo. Mapapakinggan ang magandang tunog na gawa ng orkestra at mga kalansing ng mga pinggan at kubyertos. Sa gitna ng bulwagan ay may mahabang lamesa na kainan na puno ng adorno. Ang dingding ay mga may reliyosong likhang sining na pinamagatang purgatorio, impyerno, huling paghuhukom, ang kamatayan ng mga makatarungan at kamatayan ng makasalanan. Ang sala ay puno ng mga panauhin, hiwalay ang mga babae at lalaki na parang nasa simbahan. Si Tia Isabel, ang pinsan ni Kapitan Tiago, ang siyang naging tagatanggap ng mga panauhin. Baluktok, siya kung pangastila. Nagdatingan pa ang mga panauhin kabilang na ang mga mag-asawang sina Don Tiburcio de Espadaña at Doña Victorina de Espadaña, Padre Hernando de los Sibiela na siyang kura ng Tanawan, Padre Damaso Verdolagas, ang dating kura San Diego, ang dalawang paisano at si Teniente Guevara, ang tiyente ng Guardia Civil. Ikinagulat ni Padre Damaso ang dahilan ng pagpunta ng binata. Ang akala niya pumunta ang binata sa Pilipinas upang pagtrabaho, yun pala ay interesado na ang binata sa pag-uugali ng mga katutubong Pilipino. Nagkaroon ng kanyang-kanyang pagpapahayag na nagresulta sa mainit na sagutan sa pagitan ng mga panauhin laban kay Padre Damaso. Hindi na napigilan ni pare na ilabas ang kanyang mapanlait na ugali laban sa mga Indio. Sinabi din ni Padre Damaso na hindi dapat mangimasok ang hari sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Ngunit ito ay tinutulan ni Teniente Guevara. Batid niya na may karapatan ang Kapitan General sa pagpaparusa dahil ito ay ang kinatawan ng hari ng bansa. Pinalipat si Padre Damaso sa ibang lugar dahil pinahukay nito ang bangkay ng isang marangal na lalaki sa pagkamalang isang here dahil sa hindi nito pagkumpisal. Iniwan ni Teniente Guevara ang umpukan. Pinakalma naman ni Padre Sibili ang galit na si Padre Damaso. Kinalaunan ay nagpatuloy na muli ang pagtitipon. Kabanata 2. Crisostomo Ibarra. Nagulat sina Padre Sibil at Padre Damaso na makita nila ang kasamang panauhin ni Kapitan Tiago. Siya ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago, si Don Crisostomo Ibarra, na galing pang Europa. Siya ay nakabihis ng luksang kasuotan.
Makikita sa kaniyang galaw at anyo ang pagiging malusog sa isipan at pangangatawan. Makikita ang bahid ng pagiging banyaga dahil sa kanyang mapupulang pisngi. Nagtangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso sa pag-aakalang ito ay matalik na kaibigan at yumaong ama. Ngunit ikinailan ni Padre Damaso na kaibigan nga niya ang ama ni Ibarra. Sandaling tinalikuran ni Ibarra ang pare upang kausapin si Teniente Ibarra. Masaya ang Teniente dahil sa ligtas na pagdating ni Ibarra. Ikinuwento rin ng Teniente ang patungkol sa kabutihang asal ng yumaong ama ni Ibarra. Nabawasan ang pag-aalinlangan ni Ibarra sa tunay na kahinatnan ng ama dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siya nalalaman tungkol sa pagkamatay ng ama. Nilisan ng Teniente ang bulwagan at naiwang mag-isa si Ibarra. Nilapitan niya ang mga kaibigan. Batid niyang hindi niya mapigilang hindi batiin ang mga iyas ng Pilipinas. Kasunod naman, nilapitan ni Ibarra ang grupo ng mga kalalakihan. Isa sa kaugalian ng Alemanya na ipakilala ang sarili sa grupo ng mga panauhin kung ito ay walang kasama at makausap sa isang pagtitipon. Humingi ito ng pasensya dahil sa nasabing kaugalian. Ginawa niya ang kaugalian ito hindi para ipaalam na siya ay galing sa ibang lugar, kundi dahil ito ang nararapat niyang gawin. Nagpakilala siya bilang si Crisostomo Ibarra y Magzalin. Isang Ginoo ang lumapit kay Ibarra na may magandang suot na makikitaan ng mga makikinang na diamanteng butones. Siya si Kapitan Tino, matalik na kaibigan ni Kapitan Tiago. Isang Ginoo ang lumapit kay Ibarra na may magandang suot. Kilala niya rin ang ama ni Ibarra. Inanyayahan niya si Ibarra na pumunta sa kanyang bahay upang mahapunan. Kinabukasan, ngunit hindi makakarating si Ibarra dahil siya ay pupunta sa San Diego. Handa na ang lahat para sa hapunan.